Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po sa Simply Talkies Vlog at muli tayo po ay magbibigay ng ating opinyon, komento at reaksyon sa mainit na usaping politika sa ating bansa. So ang pag-usapan naman natin mga kababayan ay itong Senator Bato the Puncher de la Rosa. No, ito po ay re-electionist bilang isang senador. Kasi meron po siyang sinabi dyan sa rally nila sa Maynila ba yun, no? Correct me if I'm wrong. No, mukhang nangongopya lang naman ito ng kanyang plataforma sa amo niyang si Digong. Yun na lang po palagi. Wala naman talaga siyang plataforma, yun na lang, copycat po ang kanyang plataforma. At ganun din, yung anak ng amo niyang si Digong na si Kupal na mayor ng Davao, meron pong sinabi tungkol dyan sa impeachment trial, no, na nakapasa na sa Senado. Pinapasaringan na naman niya ang Marcos administration. Akala mo naman alam niyang pinagsasabi niya, no? Yung tali-talinuhan, galing-galingan na Kupal na mayor ng Davao. Safest city daw po ang Davao City. Second. Pero yung pala, Riquititos. Nakita nyo, mandaming nahuling shabu. 36 o 39 empleyado ng security nila, mga positive sa pinagbabawal na gamot. Daylight holdapan ng mga pawn shop, mga kabataan, nag-aaway-away sa kalye. May nang hostage. Ganun ba ka-safe ang Davao City? Polong, baste. Baste. Sorry naman kung si Polong, baste. Tapos, merong kang moral ascendancy na i-criticize ang gobyerno. Ikaw ba malinit? Di ba? Magaling ka ba? Kung hindi lang Duterte last name mo, hindi ka maging mayor ng Davao City, di ba? Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng mga videos. Ganun din po, special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro. And once again, may God bless us all. So punta po tayo kay Senator Bato, mga kababayan. Kasi itong si Senator Bato, nung nandyan po sila, nangangampanya sa kanilang rally sa Maynila, meron po siyang binanggit sa kanyang speech, no? Yung kanyang campaign. Sabi naman kasi ni Sara Duterte, ikaw, Senator Bato, ang pag-asa ng bayan. Ikaw ang lumalaban sa pinagbabawal na droga. Really? Kung siya pala ang lumalaban sa pinagbabawal na droga, di sana malinis na ang ating bansa sa mga illegal na droga. Ano ang komento ni Bato noong may nahuling 36 o 39 empleyado ng Davao City Hall na mga sa security ang nag-positive sa ipinagbabawal na gamot? Di po ba? Wala siyang komento. Naalala niyo yon? Wala silang komento. Pero pag sa ibang lugar yan, hindi sa Davao City, malamang sasabi nila, o ayan, laganap na naman ng droga. Naglabasan na naman sila. Pero pag ganyan na may issue sa Davao, whether saang parte ng Davao, tamilmil po sila. Di ba? Kasi pinoprotektahan nila yung lugar nila. O, di ba naalala nyo yung sa Davao del Norte? Yung ilang milyon halaga ng shabu na nahuli? Walang sinabi sila Bato, sila Bongo. Walang komento sila Robin Padilla. Ano pa ang sabi ni Digong? Laganap na ang shabu sa Cebu, sa Davao. So ibig sabihin, ineffective yung anak niyang mayor. Bakit? Akala ko ba nalinis nyo na yung shabu dyan? Diba? Sabi ni Sara Duterte nung mayor siya, malinis na kami dahil nga sa confidential pa niya. Bakit nagbalikan? Meaning, tanga at bobo yung mayor ng Davao City. Hindi niya na-maintain. O ngayon, ano ang plataforma ni Bato? War on drugs. Na naman. Walang bago. Diba? Sa tingin niya, palpak ang war on drugs ng Pangulo Marcos. Hindi maganda ang war on drugs ng Pangulong Marcos. Kasi daw, nakikita mo, lantaran ng sumisinghot ng pinagbabawal na gamot ang mga tao. Really? Nasaan?
Mamaya, yung sinasabi mo, rehearse lang yan nung panahon ni Digong Di ba? Nasaan ang datos? Ang nakikita kong datos sa balita, laging may nahuhuli. May nahuhuli, pero walang napapatay na suspect lamang. Nahuhuli, pinopusasan, dinadala sa kulungan, kakasuhan. Yun, hindi tulad ninyo. Bato, nung senador ka, anong nagawa mo laban kontra sa droga? Bato, anong batas o bills ang naisulat mo sa loob ng 6 na taon para paglabanan mo ang droga bilang senador? Di sana kung ikaw ay lalaban na lang sa droga, wag ka nang magsenador. Magpulis ka na lang. Di ba? Yan ang gusto mo, ilalaban sa droga. Ang senador, tagagawa ng batas. Tagasulat ng batas. Paano mo lalabanan yun? Di gawa ka ng bill. Tapos, idepensa mo yung bill mo. Tapos, kung papayag sila, maging batas, pipirmahan ng Pangulo. Di ba? Anong may pagmamalaki mong bill, bato o batas, habang nangangampanya ka, sabi mo, ito pong Republic Act na ito, o ito pong Republic Act na ito, ako po ang umakda nito. Ito po ay talagang isang komprehensibong batas para lalo nating mapaglabanan ang illegal na droga. Kaakibat dito ang mga steeper penalty. Kung maaari lamang, dapat inakda mo na ang bitay. Wala Wala kang mapagmalaki dyan. Tulad ni Bongo, wala kayong maipagmalaki sa taong bayan na anumang batas na ngayon ay magagamit para labanan ang illegal na droga, para sa ikatataguyod ng mga pangkalusugan ng mga tao. Wala. Pareho kayong bugok ni Bongo. Sa loob ng 6 na taon, wala kayong naisulat na bills para maging batas. Baka marami kayong bills, pero hindi nyo madepensa sa plenary, kaya hindi umuusad. Walang nag-agree. Yang bills na yan, hanggang dyan lang yan. Dyan lang yan sa archive ng Senado, pangpaganda sa inyong resume. Pero hanggat hindi nagiging batas yan, pang-display lang yan. So bato? Yung sinasabi mong maging narco state na tayo, nasaan ang pruweba mo? Yung iyong plataforma ay tulad lang kay Digong. Wala. Wala kang ibang plataforma. Hindi nyo nga nasawata, na 100% nasawata ang droga, laban sa illegal na droga. Inamin ng amo mong si Digong. Nagkamali siya. Ang laki pala ng problema. Tapos ikaw, yan pa rin ang plataforma mo? Nakakasawa naman. Mas maganda pa ang programa ng Pangulo. Holistic approach. Buhay ang mga alleged suspect. Dinadala sa korte. Kinukulong, nire-rehab. Ibalik sa society, sa kanilang mga pamilya. Kayo tumba dito, tumba doon, warrantless arrest. Dapat talaga ma-ICC ka. Dapat talaga itry ka sa ating bansa sa kagaguhan nyo sa extrajudicial killing. Pero yan pa rin ang plataforma mo. Wala, mga kababayan. Wala nga. Kung talagang gusto niyang masawata ang illegal drugs, dapat nung 6 na taon niyang senador siya, nagsulat siya ng mga bills para dyan. Wala May isang bill siya, pinorward sa Pangulo, binito pa. Kasi ang daming loophole. Ibig sabihin, bobong senador. Diba? Tapos sasabihin mo, maging narco state ang Pilipinas. Hindi kaya ng Pangulong Marcos, ng administrasyong ito. Hindi nga kinaya ng inyong weak na leader na si Digong. Diba? Sa kanya natin sasabihin kay Digong na siya ang weak. Bakit? Tuta ng China. Diba? Now, punta naman tayo dito sa kupal na mayor ng Davao. Sinasabi niya, mga kababayan, na smoke screen lang daw po yung impeachment case sa kanyang ate na BP Sara Pusit Duterte dahil hindi daw kayang idepensa ng administrasyong ito yung kaso sa General Appropriation Act. Really? Ngayon, General Appropriation Act na, yung budget? Di bang sinasabi nyo lang yung BICAM report? Ngayon, napunta na kayo sa GAA. Good luck. Sabi nga ng Pangulo, nandyan sa website ng DBM. Sinabi na rin ng USEC, si USEC Goddess Libiran,
Nandyan. Download ninyo. Tingnan ninyo kung merong blanco dyan. Smoke screen lang daw po yung impeachment para pagtakpan ng Administrasyong Marcos yung kanilang korupsyon sa GAA. Teka muna. Sinong naunang nag-file ng impeachment? At ang Pangulo ba ang nag-file ng impeachment? Di ba sila Trillanes de Lima at mga progressive group? Di ba mga sectoral group, simbahang katoliko? Ang Pangulo ba? Sinong mas naunang nag-file ng impeachment? Kayo? Sila Vic Rodriguez sa Supreme Court tungkol contesting the annual budget? Hindi nga GAA, BICAM report nga eh. Hindi pa naman tapos yung BICAM report eh. Di ba? O ano smoke screen doon? Kayo ang smoke screen, binabaliktad mo, tanga-tanga ka talagang Basti Duterte ka, bobo ka talaga. Naunang nag-file ng impeachment, sila Trillanes, hoy, bobo! Tanga-tanga talaga. Ay, dinahilan mo ba? Tapos sinasama mo ang Pangulong Marcos? Palagay mo may kinalaman si Pangulong Marcos dyan? Labas kayo ebidensya. Ibig sabihin, nakiusap si Pangulo kay Trillanes, kay De Lima, sa mga progressive group tulad nila Castro. Galit nga sila kay Pangulong Marcos, mga anti-Marcos yan eh. Bakit kakausapin nila ang Pangulo? Ano namang kinalaman ng Pangulo dyan sa ating mong bukeke? Diba? Oh, nako, binaliktad na naman mga kababayan. Smoke screen daw ang impeachment para pagtakpan yung kanilang anomalya sa GAA. Good luck! Sabi nga ng Pangulo, sige, tingnan ninyo kung may blanco dyan. Hindi ako pipirma dyan ng may blanco. Even your father knows about it. Tanga ka na lang kung pinirmahan mo yan na may blanco. Anong sabi ng Pangulo? Binasa ko yan. Yang 4,200 pages. Sabi ni Bersamin, no pages unturned. O ikaw, nagbabasa ka ba ng ganung karaming dokumento? Ano, binabasa mo? Nagbabasa ka ba? Baka tik-tik. Baka hustler. Ha? Tangina. Nag-akusa pa. Binaliktad pang istorya. Ngayon, ang sisi, ang impeachment sa Pangulo. Pangulo ang nag-udyok. Diba? Yan ang sinasabi niya eh. Sa balita ng Philstar, mga kababayan, yun daw, impeachment is smokescreen sa GAA kasi hindi daw kayang idepensa. Teka muna, mas nauna ang impeachment kaysa sa ate mo. Hindi mo yata alam ng istorya, di ba? Nag-conference yung tatlong bugok. Si anak ni Satanas, yung tuta ng China, si Ungas, saka si Vic Rodriguez, si Panort. Oh, di ba? Nandun na yung impeachment, oh. December pa yung impeachment. Nako, hindi marunong sa history pa. Talagang ano talaga, kupal, bobo at tanga. Malamang nakatira to sa apartment B, no? Yung pate-pate, oh, ang pugad ng mga tanga at bobo. Ang smoke screen. Ginagamit daw yung impeachment para pagtakpan yung GAA. Wala pa yung GAA issue nyo o BICAM report issue nyo, may impeachment na, bobo. O, di ba mga kababayan? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.